May nireveal ho guys, nakahihiyan itong si former Senator Antonio Trillanes laban dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Talaga nga namang napakalaking kahihiyan. So ano nga ba yan, Mima? Ito yung balita. Nahihiya na sila. Military hit, delete on Duterte first bump photos. Yung nakaganon ba guys? Yung mga military, nakaganon. 'Di ba uso yan dati kay Kadigungan, kapag gusto mong magpa-picture or talaga namang fanatiko na ka ni Duterte, gumaganon ka sa bawat picture mo. Kahit nga sila mo kauson, 'di ba? Duterte. Duterte, 'di ba? Yung sayaw nila dati. Ganon ho yung ano ni Duterte, yung sign niya, nanununtok. So, ngayon guys, ito yung picture nila eh. Yan o, yung dinilit. Yan. Kita niyo yan? Nasa gitna pa si Kadigungan, no? Yan. Malaking sampal ho. Dahil marami hong military personnel ang nag-delete na ho ng picture nila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na naka-first bump. Yan. Ano ba naman hindi mahihiya? Eh malamang baka yung mga military personnel na yan, kahit wala namang ginagawa, mapagbintangan ho dito sa binubuong destabilization plot ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Or kung hindi man yan ang dahilan, baka ayaw na ho nila dito kay Kadigungan kasi nga nahihiya na sila sa inaastang pag-uugali ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sino ba namang hindi mahihiya niyan? Pinapagtanggol ang kanyang anak kahit mali. Sino yung hindi mahihiya niyan? Balak maging opposition ni Duterte. New faces of the opposition. Diba? Sino hindi mahihiya niyan? Nakatanda-tanda na ay naghangad pa ng kapangyarihan. Talaga nga naman itong mga AFP, literal na nahiya ho sa ginagawang kilos akto ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito yung balita, basahin natin guys. Baka mamaya si Duterte niyan ipakulong ka Trillanes again and again and again kasi nagiging matinding critics ka na naman. Alam mo naman si Digong, ayaw ho ng critics. Kaya yan yung ginawa niya kay Leila de Lima, di ba pinakulong niya? Talagang first project niya si Leila de Lima na makulong. So ngayon, ito yung balita. A purge of some military men's unwanted photos associated with former President Rodrigo Duterte is supposedly underway. Sabi ni former Senator Antonio Trillanes, disclosed that the military officials and personnel have started to remove first bump photos on social media in supposed bid to disassociate from the former leader or any destabilization move against the Marcos government. Kasi guys, mayroong mga military personnel ang hindi naman dito kasabwat or walang kinalaman dito sa binubuong destabilization plot ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngunit subalit ay nadadamay. Kaya it's better na lang para sa kanila na mawalan sila ng connection dito kay Kadigungan. At saka kung hindi man yan yung usapin dito sa destabilization plot, nahihiya na talaga sila. It's either nahihiya na sila or sinusuka na nila si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Dahil sinabi ba naman niya na ako yung nagtaas ng sweldo nyo. Magkaroon kayo ng utang na loob sa akin. Nanumbat pa ang matanda. First of all, that is not your money. That is a public funds. That is a public money. Ikaw lang yung nag-implement, pero hindi mo yan pera. Gets? Okay. Sabi pa dito, Trillanes, a former Navy official, claimed he received such information from his contact within the military. The first bump post initially used by Duterte in his presidential campaign became a symbol of his tough stance on illegal drugs and crime. According to my AFP contact, that the active officers and EP are now voluntarily deleting their photos na naka-first salute ni Duterte. Yan o, yung nakaganong photos. Talagang namang nakakahiya.
'Diba? Imagine, yung mga retired general, sinihimok niya na i-destabilize itong government na to dahil nga lang sa hindi na pagbigyan ng kanyang anak sa usaping confidential funds. 'Diba? So, sabi pa dito, either nahihiya na sila or ayaw na ma-associate kay Dutz. Baka madamay pa sa disturb calls niya. Sabi naman ni Trillanes, abay buti naman. Saludo Trillanes sa balitang mo niya. Balita mong dala na yan. Alam nyo guys, ito kasi yung kwento dito. Si Browner ho, naglabas ng statement na itong mga retired generals ay mayroon hong balak na bumuo ng destabilization plot laban dito kay Pangulong PBBM. At hindi rin kasi guys malabo na pasabwat itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi inamin niya din mismo guys na meron siya mga nakakausap na retired generals. Tulo sipon ko guys, no? Kaya ako naka-sunglass ngayon kasi sinisipon ako, natamaan na naman ako ng sakit. So ito yung sabi, I really don't know how I was dragged into this. Yan yung pagkakailan ni Duterte. But you know, as a former employee of the government, I remember talking to some of the retired generals. Ang sinabi ko lang naman doon, as long as there is no serious issue of corruption, huwag tayong gagawa ng destabilization. Yan yung sabi ni Digong. So, inamin niya na may nakausap siyang mga retired generals. Alam nga naman aminin ni Digong na siya ang bumubuo ng destabilization plot. Eh di madaming tao magagalit sa kanya at kung sakaling tumakbo siya, wala siyang magiging ng boto. 'Di ba? So, nahuhuli ang isda talaga literal sa bunganga. So, inamin niya na meron siyang mga nakakausap na general. So, what do you think? 'Di ba? Ibig sabihin, kasabwat siya sa binubuong destabilization plot ng mga retired generals na to. At guys, itong mga kampo niya, si Anyo, bigla ba namang naghugas kamay? At ginawa nila, pinagtakpan, kinover up si Kadiguan. At sinabi nila na si General Browner ay misquoted lamang ho. Misquoted lamang. At yung mga nagbabalita daw guys, fake news daw ho yun. Hindi daw yun totoo. Diba? Nakakaloka. So, anong kala mo Digong? Mga tao pinanganak kahapon. Anyway, sabi pa dito, nawala tayo. Nasaan na ba yung gaga? Ito. Trillanes in a television interview this month suggested that Duterte seemed to support efforts to destabilize the Marcos administration. He depicted the former leader as a power-hungry and eager to return in the office. Kasi nga, guys, tama naman si Trillanes kasi ito yung sabi ni Duterte, no? Government ain't always right. Sabi niya, hindi laging tama ang nasa administrasyon. Rody Duterte says opposition crucial for healthy democracy. Oh, ang opposition daw ho ay meron hong malaking gampanin ukol dito sa usaping demokrasiya. So kaya nga 'di ba guys, nagbabalak siya na siya ho yung magiging bagong muka ng opposition. Ganyan ho si Kadiguan. At ngayon ang ginagawa niya, sinisiraan niya na ho ang Marcos administration, especially po si House Speaker Martin Romualdez. Kasi guys, nakakapag-benefits siya. Pag sinisira niya yung tao, nakakapag-benefit siya sa mga taong uto-uto para hindi uboto si House Speaker Martin Romualdez kung tumakbo man yan kung sa anong posisyon. Diba? Anyway, sabi pa dito sa balita, kakalokang mga eksenang ganap, no? Duterte has not experienced a life without being in power. He cannot breathe until he has returned to the power. Kaya nga sinabi niya na tatakbo siya bilang vice-presidente o senator. Depende sa sitwasyon daw. So, plus the fact that he is under threat by the International Criminal Court. It's a matter of survival for him and physical freedom. He has the motive to do all these things, he said during the chief program November 11. Duterte, who ended his 6 years in term 2022, has denied any involvement in destabilization moves. Alangan naman aminin niya. 'Di ba? Sino tanga nga amin sa ginagawa mong masamang hakbangin? 'Di ba? Malamang i-deny niya 'yan as always.
So, ano nga ba yung point ko dito, guys? Kinakahiya na ho ng mga kasundaluhan si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte kahit siya pa mismo ang nagtaas ng sweldo ng mga ito. Tama yan yung pagiging makabayan nyo. Hindi kayo for the politicos, for the bayan, itong ating AFP. Saludo ho sa inyo. Anyway, yun lamang ho guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit ako sa ating panibagong video.